Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Gerald Gallardo. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. 7 pisong halaga ng hininalang shabu nasabat ng PNP sa bypass operation sa Mandaue City. Isang insidente ng pagkalunod agad na nasagip ng Santa Maria PNP sa Ilocos Sur. 3 milyong pisong halaga ng iligal na droga na kumpiska sa isang individual sa Hasaan, Misamis Oriental. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Dahil sa mabilis na pagresponde ng mga tauhan ng Santa Maria Municipal Police Station sa lalawigan ng Ilocos Sur sa isang insidente ng pagkalunod, agad na naaksyonan at isang buhay ang matagumpay na nasagip mula sa tiyak na kapahamakan. Narito ang magandang balita na ihatid ni Police Staff Sergeant Jandel Supremo. Alas 12:30 ng hapon noong Agosto 3, 2025, nakatanggap ang Santa Maria PNP ng tawag tungkol sa isang insidente ng pagkalunod sa Nalbo Beach, Santa Maria, Ilocos Sur. Ang biktima ay isang residente ng Barangay Pinaan ng nasabing bayan. Pinangunahan ni Police Major Macario G. Lulawan Jr., hepe ng Santa Maria PNP, ang pagresponde sa nasabing insidente. Agad namang tinulungan ni Police Chief Master Sergeant Larry P. Bundami ang biktima at nagsagawa ng CPR na naging resulta sa muling paghinga ng biktima. Sa tulong ng mabilis na aksyon ng Santa Maria PNP at ng mga residente, naibalik ang buhay ng biktima at agad siyang dinala sa ospital ng MDRRing team upang mabigyan ng tamang medikal na atensyon. Ang ginawa ni Police Chief Master Sergeant Bundami ay nagpapakita ng tunay na dedikasyon sa serbisyo at pagmamalasakit sa kapwa. Ang kanyang aksyon ay isang halimbawa ng pagpapahalaga ng PNP sa pagtulong at pagprotekta sa mga tao. Dahil sa kabayanihan ng mga kapulisan at ng mga residente, ang biktima ay nasa ligtas ng kalagayan. Isang patunay ito ng matibay na relasyon ng pulisya at komunidad na sa oras ng pangangailangan, sila ay laging handa at nagtutulungan. Mula dito sa PKJ Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jandel Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Supremo. Dahil sa tuloy-tuloy na pagsisikap ng Laguna PNP laban sa mga taong nagtatago sa batas, naaresto ang 3 most wanted person sa isinagawang manhunt operation sa Laguna. Patrolwoman Mary May Satorino sa detalye. 3 regional level most wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na manhunt operation ng Laguna PNP. Sa bisa ng mga warrant of arrest, inaresto si alias Garapon sa San Pedro City dahil sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa. Sumunod namang naaresto si alias Alvin sa Calamba City sa kasong statutory rape.
habang si alias Rick, nasangkot sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ay nahuli sa Los Baños matapos ang isinagawang operasyon ng RMF-B4A at Los Baños PNP. Kasalukuyang nasa custody ng kanilang operating units ang mga naarestong akusado. Agad namang inimpormahan ng mga korte na pinagmula ng warrant of arrest sa pagkakaaresto nito. Mga kababayan, ang Laguna PNP ay hindi tumitigil sa pagtugis sa mga nagtatago sa batas upang mabigyan ng agarang hustisya ang mga biktima. Tinitiyak ko na mananagot sa batas ang mga taong ito. Mula rito sa Calabarzon, ako ang yung Police News Network correspondent, Patrolwoman Mary May Sarturio. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sarturio, sa walang patid na operasyon kontra iligal na droga ng mga operatiba ng PNP at PIDEA. Matagumpay na naaresto ang 3 individual sa bypass operation sa San Agustin, Romblon. Ibabalita yan ni Patrolwoman Dara Palogme. Nasabat ng mga otoridad ang 3 katao sa ikinsang bypass operation na isinagawa ng pinagsanib na person ng Philippine Drug Enforcement Agency Romblon at San Agustin Municipal Police Station nitong Agosto 3, dakong alas 9:45 ng gabi sa Sitio Kulikuli, Barangay Poblacion, San Agustin, Romblon. Kinilala ang mga naarestong suspect sa mga alias na Rostom, 28 anyos, laborer, Rochelle, 38 anyos, walang trabaho, at Michael, 21 anyos, walang trabaho na pawang mga residente ng nasabing barangay. Sa isinagawang operasyon, isang pulis ang umaktong pusher buyer na nakipagtransaksyon sa mga suspect at matagumpay na nakabili ng isang sachet ng hinihinalang shabu kapalit ang 1,000 pisong mark money. Bukod sa nabiling sachet, nakumpiska rin mula sa kanila ang siyang heat-sealed transparent plastic sachet at isang hindi silyadong sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 6 na gramo. Na-recover din ang mga drug paraphernalia gaya ng mga aluminum foil strip, lighter at isang sling bag. Pinaniniwala ang ginamit na drug din ang bahay ng mga suspect base sa dami ng na-recover na ebidensya sa lugar. Ang dokumentasyon ng operasyon gaya ng inventaryo, pagmamarka ng ebidensya at pagkuha ng mga litrato ay isinagawa sa harap ng mga suspect at sinaksihan ng mga opisyal ng barangay poblasyon at kinatawan mula sa media. Ang 3 suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng San Agustin Municipal Police Station at naaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang paalala ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng lokal na pulisya sa publiko na makiisa sa kampanya kontra illegal na droga upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa mga komunidad. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Palogme. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palogme. Hindi na nakapaglapag sa otoridad 18 taong gulang na lalaki matapos mahuli sa bypass operation ng Pasig PNP sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ang isang 18 anyos na drug suspect na kinilalang si alias Derek na nakalista bilang street-level individual sa ikinasang bypass operation ng Pasig City Police Station dakong alas 2:20 ng madaling araw sa Esguera Street, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Pinangunahan ng Station Drug Enforcement Unit ang nasabing operasyon na humantong sa pagkakasamsam ng 6 na pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 12 gramo na may malaking halaga, bypass money at isang itim na pitaka. Dinala ang suspect sa tanggapan ng Station Drug Enforcement Unit para sa dokumentasyon at inquest proceeding. Isinailalim rin ito sa drug test, laboratory at physical examination. Mahaharap naman ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Patrolwoman Ivy Corporal. Tungayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas.
nasabat ng Mandaue City PNP ang mahigit 27 milyong pisong halaga ng inilalang shabu sa dalawang individual sa ikinasang bypass operation sa Mandaue City. Patrolwoman Flora May Azares, ibalita mo. Nasabat ng kapulisan ng Mandaue City ang higit 27 milyong halaga ng pinaghihinalaang shabu mula sa tinaguraang Regional High Valley Individual at isa pang babaeng sospek sa isinagawang bypass operation sa Mantawi Drive, NRA Barangay Subang Dako, Mandaue City, Cebu noong Agosto 1 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Mark Gifter T. Sukalit, Chief ng City Intelligence Unit, Mandaue City Police Office, bandang alas 12:29 ng madaling araw nang ikinasa ng operatibang nasabing operasyon na nagresulta sa pagkakaaresta ng HBI na sospek na si alias Siu Siu, 54 anyos, at Judith, 47 anyos, na parehong residente ng barangay Tungkil, Minglanilla, Cebu. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 13 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 4 na kilo at may standard drug price na 27,200,000 pesos, bypass money, Samsung na cellphone at backpack. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 2 ang mga sospek at maharap sa kasong paglabag sa Section 5 kaugnay sa Section 26 at Section 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Also assisting in the operations were personnel from the Regional Intelligence Division 7, Regional Police Drug Enforcement Unit, Philippine Drug Enforcement Group 7, and Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7. The arrest of high-value target, like alias Siu Siu, sends a clear message that Mandaue will not be a haven for illegal drugs. We call on our communities to remain alert and continue supporting our fight against this menace. The Philippine National Police reaffirmed the national leadership's commitment to immediate and response public service. He reiterated his mantra that encapsulates the modern PNP's approach to community-oriented policing. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Sa bisa ng warrant of arrest, naaresto ang top 3 provincial most wanted person na may kasong murder sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa Barangay Osmeña, Palapag, Northern Samar. Narito ang report ni Patrolman Kimberly Arestado ng mga autoridad ang nakatalagang top 3 provincial most wanted person na may kasong murder matapos mahuli sa Barangay Osmeña, Palapag, Northern Samar. Bandang alas 9:40 ng umaga nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Palapag Municipal Police Station, Northern Samar Provincial Intelligence Unit at 78 Infantry Battalion Philippine Army sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Dinala ang akusado sa Palapag MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng aktibong pakikipagtulungan ng mamamayan na nagsilbing malaking tulong sa pagpapatibay ng kampanya laban sa kriminalidad upang mapanagot ang mga nagkasala at mapanatili ang kaayusan at seguridad ng komunidad tungo sa layunin ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Walang takas sa mga otoridad ang isang individual sa ikinasang joint bypass operation na nakumpiska ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng iligal na droga sa Hasaan, Misamis Oriental. Patrolwoman Sara Batomalaki sa report. Arestado ang isang individual sa ikanasang joint drug bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit 10 at mga operatiba ng Hasaan NPS sa Barangay Kimaya, Hasaan, Misamis Oriental. Kinilala ni Police Major Malichor Anaway, OIC ng Hasaan NPS, ang suspect na si alias Abet, 44 taong gulang, lalaki at residente ng nasabing lugar. Sa
ikinasaang operasyon ng mga operatiba bandang alas 4 ng hapon ay nakumpiska ang malalaking pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 450 grams at may standard drug price na 3,060,000 pesos. Isang 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga drug paraphernalia. Nakaharap ang suspect sa kasong paglabag ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Sara Bemba Tumalaki, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bato Malaki. Arestado sa bisa ng warrant of arrest ang isang lalaki nakabilang sa top 1 regional most wanted person matapos mahuli sa operasyon ng kapulisan sa Davao de Oro. Ang report mula kay Reyna Rose Disipulo. Arestado ang tinagulang top 1 regional level most wanted person sa Porcinco Crossing Bahada, Barangay Kadunan, Mabini, Davao de Oro. Sa bisa ng warrant of arrest na inihain nitong Agosto 4 taong kasalukuyan na matauhan ng Mabini Municipal Police Station, Regional Intelligence Division 11, Provincial Intelligence Team Davao de Oro, Regional Intelligence Unit, Criminal Investigation Detection Group Davao Norte Police Provincial Office, 2nd Davao de Oro Provincial Mobile Force Company, 1101st Maneuver Company at Regional Mobile Force Battalion 11. Kinilala ni Police Major Kirchel Pablo B. Angog Jr., Chief of Police ng Mabini Municipal Police Station, ang suspect na si alias Masralik, 39 anyos at residente ng Barangay Banisila North, Cotabato sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Samantala, tuloy-tuloy naman ang Manhunt Charlie Operation matauhan ng Police Regional Office 11 upang mahuli mga may sala at matiyak ang napapanatiling kaayusan at kapayapaan sa buong Davao. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas sa katataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Disipulo. Nakumpiska ng mga otoridad ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng hininalang shabu sa isinagawang anti-illegal drugs operation sa Dado Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Judy Ann Alibo. Nakumpiska ang tinatayang 2,040,000 pesos halaga ng illegal na droga sa ikinasang anti-illegal drug buy-bust operation sa sitio Lumpong, Poblasyon Dalican, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-1 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ismael A. Madin, Chief of Police ng Dato Odin, Sinsuat, MPS, ang suspect na si alias Anton, magsasaka na residente ng Barangay Kudin, Talitay, Maguindanao del Norte. Bandang alas 3:45 ng hapon, nagsagawa ng anti-illegal drug buy-bust operation ang pinagsanib na pwersa ng Dato Odin, Sinsuat, MPS, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit Maguindanao del Norte at RMFB 14 Overt Maneuver Company, at naaresto ang suspect matapos magbenta ng 6 na heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu sa pusher buyer na may kabuang timbang na humigit kumulang 300 gramo at may tinatayang halaga na 2,040,000 pesos, buy-bust money at budol money na ginamit sa illegal na aktibidad. Ang mga nakumpiskang ebidensya at naarestong suspect ay nasa kustodiya ng Dato Odin, Sinsuat, MPS para sa tamang disposisyon at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang maigting na kampanya ng Dato Odin, Sinsuat, PNP laban sa illegal na droga at iba pang uri ng kriminalidad, kasabay ng panawagan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Juliana Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pamumuno ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinapaalala ang panawagan ng ating mamayan na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng telepono
Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Gerald Gallardo, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.